Okay, unahin ko tong Crystal Calamity. Yan. Kapag nag-BBK, pwede mong ilabas-pasok itong warehouse mo during na nasa loob ka. Yung gaya ng tinuro ko kanina. And then, dito sa may Rust Harbor Defense, kung nakikita mo tong level 16 na bote, itong empty na bottle na to, napupuno yan. Every 12 hours sana i-claim mo bago mapuno. Then, ang gawin mo dito sa mga stronghold na to, kahit yung siguro stage 5, kayang-kaya mo na siguro to. Kahit hanggang stage 5 lang muna lahat. Yan lang muna ang gawin mo. Tapos, ang kukunin mo sa mga ganito, ito, freezing point sequence para doon sa may virtual link. Then, 6, okay, 7 na. Itong hammer na to para sa collection yan. Okay, so isa-isa natin. Sa lahat ng yan, level 5 lang muna siguro. So, pa nasa level 7 na kami. Magsi-6, magsi-6 tuloy. Mag-8 by next level, 208 pa. Kaso, nakikita mo naman yung recommended na rating. Sobrang hirap nitong hype na to. 600k. Ito nga, 500k. Buti natapos pa din. So, ayan. May gold siya. Tag 50k kapag ka na-reach mo yung level, stage 8. Then, 100k na sana. Sa gold. Tapos dito kung sakali naman, mas mainam, wag mong kunin yung gold chip. Eto ka na kagad, neural core. Mas kailangan mo to. Okay, dyan tayo. Next. Speaking of neural core, ay wait lang. Baka makalimutan ko i-claim ta. Lane. Yan. Speaking of neural core, ito yan, power source. So, etong anim na to, may set yan ng level dito. Dito yan. Set level. Every 10 levels. Tapos, inauna ko lang to. Gitna. Kasi mas marami akong ganito eh. So, dito naman, may iba't ibang kategory itong itong mga power source na to. Tatlo sa offensive, tatlo sa defensive. So, unahin ko na yung defensive. Etong Fatal Guardian, para siyang armor regen. So, na-unlock ang mga stats niya based sa kulay. Halimbawa, ito kulay green, ito kulay blue. So, hanggang dito pala ako. Tapos, purple na tong sunod na to. Damage increase against characters, 10%. Pag napa-purple yung overclocking. So, may iba't iba yan. May iba't iba yan dito. Ayan. For example, teka, baka mapindot ko kasi yung record. Kubarin ko to. So, ito. May overclocking, may weakness analysis, overload resonance, and overclocking din pala yun. Hindi ba kasi pinag-fuse ko na. So, piliin mo lang dito yung stats na kailangan mo o pinakakailangan mo. For example, itong Nano Matrix kasi is damage siya. Ito yung main stats niya. Damage and armor piercing. Head armor piercing. Then, yung limang stats, damage, critical hit, device damage boost, head armor piercing, and itong pang huli, pag na-unlock, heavy weapon, 10%. Ano? Ito not consume. Right, maganda sa Biotic. Biotic, GL, or even MG. Pwede pang spam. Ito namang long range amplification. Para sa akin kasi to skill strength based kasi siya for GL. And may throwing damage din. So, pang GL talaga. Damage increased by 2% when the target is 10 meters away and further increases increases by 2% every 10 meters. So, pwede rin siyang sniper. O, magbe-benefit dito ang Bison. Parang ganun. So, ito yung mga choice ko for my expertise or GL. And then, Fatal Guardian, yan, hindi mawawala yan. Tsaka yung kailangan mo yan.
And then, ito, Desperation Protocol, kailangan mo din to. Para na rin tong, parang second version ng ng Armor Regen. Pag daw nagte-take ka ng lethal damage, immediately gains an excess shield. So, yun. Napakadaya. Tapos tactical advance ang isa ko. Ito pang sa akin lang to goods. Pero, recommended ko siguro para sa'yo, eto, twin healing. Gaya kay Isla dyan na nandito sa camp. Napakadaya nito. Imbes na mabawasan yung HP mo as a healer, nagre-regen na bumabalik yung buhay kahit binabaril-baril ka na. Daya na itong hype na to. When healing the target, restores 1% HP. Para ka spontaneous na sigil. So, ayan. Yan yung twin healing. When heal is pang PBE ito eh. Pero okay naman din itong dulo. Naglalag talaga ako, hindi ko alam kung bakit. Hive Ramparts. Damage reduction against animal. Wala to, pangit to. Leg damage reduction. Hindi mo kailangan yan. Tactical advance. Okay, fatal desperation. Hindi mo naman pwedeng doblehin to eh. So, pipili ka talaga ng isa. Hindi ko alam ba't nagaganto naglalag ako. Pwede rin tong tactical advance. Actually. Pero siguro go na ako dito sa twin healing. Or biotic. So, ayan. Yan yung sa power source. Next is etong collection. Okay, so isa-isahin mo to. May makikita ka, sa unang unlock mo nito, may makikita ka maliit na box sa mga gilid-gilid niyan. Pindutin mo yung mga yon, napipindot yung mga yon. So, eto, purify mo. Piliin mo muna dito Piliin mo muna yung gagamitan mo ng martilyo. Yung pang apps, which is ito, nakikita mo yan. Okay, for example, sige dito na lang. Purify mo siya. Or quick purify. Pag pinurify mo, ay kaso kasi wala na akong martilyo. So, piliin mo muna yung stats. Ayan o. Iba't iba yung stats niyan. So, ito kasi, pinatataas ko talaga yung skill strength ko. For GL. So, ito. Itong apat na to kasi, dito din galing yung ito yung sinasabi ko. Kanina, yung tinatanong mo pala. So, ang suot-suot ko itong bear na to. Meron din yung green. Itong tubig. And then, itong kulay white. Depende naman sa'yo kung ano. Itong isa mahirap i-unlock to. Depende kung nasa LB ka na. So, ayan. Apat lang ang mapipili mo. Ito na nga ako. So, power source collection. Piliin mo yung gagamitan mo ng purify. And then, punta ka ng repair. Wag mong sisirain yung parang mga blueprint na to. Kasi pag ni-repair mo siya, tataas pa yung stats ng mga yan. Okay, after mo i-repair, isa-isahin mo lagi yan araw-araw after BK. Kung may mare-repair ka. Nasa storage ko kasi lahat eh. So, hindi ko mare-repair to. Tapos magkakaroon pa yan ng set. After mong i-repair, for example, na-repair ko na lahat o na-repair mo lahat. Punta ka dito sa pang-apat, which ito, katulad nito. Upgrade mo siya. Isa-isahin mo yan. Check mo kung may ma-upgrade pa. May set effect kasi. Okay, after mo dyan, ito, medyo tricky itong isang to. Dito, piliin mo din yung gagamitan mo ng magnifying glass or yung anong tawag doon. Dito yan eh. Gagamitan nitong, itong mirror of identification. So, para siyang pang modify.
So, saan na ako? Then, yung pangatlo, gagamitan mo nung pang-modify para sa mga stats. May mga stats din siya. Ayan. Halo-halo yan. Meron din dito may skill damage boost, may max armor percent, ganun. So, piliin mo maigi. Tsaka medyo tricky. Kailangan spam mo yung sa may tabi ng max HP na pinipindot ko para mag-lock. Halimbawa na pa 100 mo na to. Ito to. 6/100 to. Gaya nito. Kailangan pa 100 mo kasi para mag-unlock yung iba pang stages o yung sa may mo-modify. Kaso nga lang, ang problema, pagka nag-modify ka, itong max armor, ay itong armor ko na 300. Kung ano yung lalabas dito na bago, lilipat yan dyan. So, kailangan maalis tong armor na to. Kailangan mo magpatong na panibago. So, medyo tricky, mahal gastusan to. Itong isang to. So, isa-isahin mo lang talaga. Ano pa ba? Eto, singit ko na to. Lahat ng ganito mo, gawin mong level 6 na kulay green. Yun lang. Kulay green na 6. Tapos yung, piliin mo yung stats muna na i-ups mo. Gaya nito. Sa unang-una, damage. Ito may skill strength. Ito, skill strength, armor piercing. Critical hit. Damage, critical damage. Damage weakness. Max HP. Max armor, tsaka armor recovery, armor, and then critical resistance. So, piliin mo muna yung mga ina-apps mo. Teka. Kulang pa din. Okay, what else? Ang hindi ko pa ano. Sa 208, mapapalitan na to. Hindi pa naman ako nagka-cap dito. Sa 208, mapapalitan na to. 198 yung pinaka-highest ngayon. Tapos susunod nito, 208 na. By next week. What else? Kung meron kang katanungan, tanong ka lang. Huwag ka mahiya. Tapos kung kailangan mo ng help, sige lang. So far, yun lang naman. Ay, ito pa pala. Ito, element. Napagpapalit-palit to during runs or what. Basta hindi pa nag-i-start Ang apoy, damage yan with burning effect. Ang electric, slow na may konting silence. Meaning, sa halimbawa, ako yung gumagamit ng electric, binabaril kita. Hindi ka pwedeng tumambling, hindi ka pwedeng magbato ng mga throwables mo o maglapag ng healing device. Also, kung halimbawa naka-ads ka o nakatutok na para bang ganito, ganyan, matatanggal yan once na kumagat sa'yo yung electric effect na yan. For 2 seconds lang naman. And then, ice naman, ito effective din to sa mga elite, sa mga PvE na boss, elite boss. Like Reaper, mga ganyan, na nai-slow sila, super slow. Maganda itong pagsamahin, napaka-toxic nito sa PvP. Kung naka-AK ka, naka-frost na may element at frost sigil, sobrang kapit. Para ka na foam bomb, hindi ka makagalaw. Lastly, itong poison, napaka-worth it nito para sa akin. Para sa akin na halimbawa, meron kang 10k armors, which is ito, nasa tag 10k na yun sa akin. Mababawasan niya ng 3k, so magiging 7k na lang. Ganun yung effect ng element na yun. Or depende kung gaano nakataas yung set ng ito, fusion ng element mo. So, ina-ups ko din yung melee kasi dahil sa element damage. Pero, ang main lang dito is ito, main weapon, heavy, armor. Piliin mo lang talaga kung ano yung gagamitan mo. May nabibili nitong gold sa may gold store. Kahit ito, kailangan mo din itong ipunin. Medyo mahal to, 300k ang 10 niyan, 30k ang isa. 10 lang mabibili mo weekly. So, yan. Maraming gagastosan na naman. So, ayun. Yun na lahat.
Anong araw na ba ngayon? Today is Sunday. So, mag-aapoy muna ako. Para mamaya sa Giant Abbey. Tama ba? O, yun, Giant Abbey. So, yun lang. Na sana na-gets mo. Tanong nga lang.